Paano ang puso kong ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Naulila iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mapayapang hapon po sa ating lahat, lalo't higit sa mga naulila at kay Auntie Betty. Isa sa pinakamasakit na sandali sa buhay ng tao ay ang mga huling oras na tulad nito. Ang oras ng paghihiwalay sa isang mahal sa buhay. Sa ilang sandali, ihahatid po natin si Uncle Piping sa kanyang pansamantalang himlayan, at alam nating lahat na ito ay isang pamamaalam na mahirap tanggapin. Ang kirot ng pagkawala ay bumabalot sa puso ng kanyang mga naulila. Napakaraming alaala, napakaraming pangungusap na gusto pa nyo marahil sabihin, napakaraming yakap at halos na nais pa nyong ibigay, ngunit tapos na ang kanyang takdang oras sa mundong ito. Sa ganitong mga sandali,
Ang ating kalungkutan ay tunay at hindi natin maiiwasan ang sakit. Na para bagang sasabihin natin na ang oras na to ay hindi na oras upang ang galit, tampo, o anumang hindi pagkakaunawaan ay manatili sa ating puso. Kung si Uncle Piping ay may pagkakataon pang magsalita, alam nating nais niyang makita ang lahat na nagkakaisa at nagmamahalan. Ngayon po, as he rests in his final place, we entrust him to the Lord. He will no longer feel pain. He will no longer suffer. No more nights of sorrow. Ag kabuyong radalahan nagsusolo. No more pain. No more tears. No more suffering. Tanging ang kapayapaang hindi matutumbasan. Ang anumang bagay ay sa presensya ng ating Panginoon. At sa kanyang mahimbing na pagtulog, we hold on to the hope of resurrection at the return of our Lord. At this moment, sa pagpapatuloy ng ating panghuling serbisyo, tayo po ay magpapatuloy ayon sa nakatakdang program. Magsisimula po tayo sa isang opening song na ihahandog ng Select Harmonic Vibrations. Buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa
na makapagilahin ko po sa lahat na ang dako po ay nasa mga langit. Isa po ito, Diyos, patuloy po namin pinupuri ka, pinapasalamatan. Dahil bilang kami po inyong mga anak at bilang kay Diyos sa aming pinaglilingkod ng Panginoon, patuloy niyo kami pinapagpapala, patuloy niyo kami ingatan, katunayan niya po nito, Panginoon. Samantalang kami po dumako sa lugar ito, kami po inyong inilayo sa lamang oras ng kapamakan, lalo't po ang kamatayan. Maraming salamat din dakilang Diyos sa habang ito na patuloy na ipagkakalob sa bato sa po sa amin. Na kung saan po, amin po muling isasagawa po ang huling serbisyo sa pamilya po ni Brother Pito Porto Pabro, na kung saan po ito na po huling serbisyo po na amin isasagawa bilang kay po kanilang mga kapatiran po sa iyong iglesia po. Kaya sana po, samantalang umpisa po namin ang aming gawain ito, Panginoon, ngayong hapon. Patuloy po namin inimita ang presensya sa pagitan po ng Banal Espiritu upang siya po ay gumabay sa amin, upang lahat po ng aming gagawin, ito po, Panginoon, maging ayon po sa iyong pangkalooban. Ganun po ang aming mahal na pastor na kung saan po siya po manguna sa paghahayag po niyang madalang mensahe. Sana po, Panginoon, ang katalinuhan po na magmumula po sa iyong tono, ang patuloy paglob sa Kanya upang lahat po ng Kanyang sasabihin niyong hapon, Panginoon, ito po ay maging ayon din po sa iyong pangkalooban, Panginoon. Ganun po kami mga makikinig, tatanggap po niyang banal mensahe. Sana po, Panginoon, patuloy po niyong buksan ang aming mga pangunawang isipan upang ang mensahe po na aming katanggapin. Ito, sa tulong po ninyo, ito po'y patuloy namin manawaan at panghawakan po namin ito samantalang kami lahat po, Panginoon, ay naghihintay po sa inyong muling pagbabalik. Muli, Ama, maraming salamat na kayong Diyos sapagkat kami pinaumaasa na ang tulong ng iyong biyaya sa hapong ito, Panginoon, ay mabuksan upang matanggap ninyo ang aming kahilingan. Darating po ang patuloy na pagkapatawad po sa lahat ng mga pagkukulang, mga pagkasala. At amin po itong sinasampalatayan, Panginoon, na aming tatanggapin. Sa lahat ng ito ay amin nilang sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon si Jesus. Amen. Kilala mo si Uncle Piping kasi bali nalipat kami din halin sa Bantoon ay grade 4 ako. Tapos permi kami rin nagbayay pa na Uncle Piping ay hagto sa Tabo. At kakita mga anak ito, may kaming magkakaibahanan, magkaita mo. Lalo si Bebe nagtong sa Australia ngayon, ngasing. Tapos, kali si Uncle Piping ay bali anak ni Proceso at Pilar Porto Pabro. Sida ay pangruhang anak. Bali sinrang magmanghor ay 12 ko, no? Kasi katurang panahon ka tayo, di ba, oso na kagkarabong mga anak, no? 12 sinra, pero ay 11 niya kasi itong usa ay namatay daw kuno sa pag-anak. Bale, kag panganay ninra ay si Tatay Inten, paruha si Uncle Piping, si Auntie Nora, pangatlo, si Auntie Dila, si Auntie Persing, si Auntie Penny, si Uncle Boloy, nakuya irangasing ra si Uncle Boloy, si Auntie Disi, si Uncle Robby, at si Auntie Mers, at kag-irang bunso ay si Auntie Mili. Kasi si Uncle Piping ay nakaasawa sa una kay Auntie Lid Agustin, nagtaga Mindoro. Tapos, nawagit yata si Auntie Lid ay mga 1978, no? Tapos, habang nagpapatuloy, nawagit si Auntie, bali na biyudo si Uncle Piping. Tapos, tama siguro, gusto rin mag-asawa ni Uncle Piping dahil nakita nila si Auntie Bete. Kaganda siguro si Auntie Bete, gada. Uya siguro ditong ni Uncle Piping. Kay kali si Tatay, kali promotor kay Uncle Piping, pangpayagahan ko si Auntie Bete. Tapos, tayo nag-aano-anay ko, narurong ka na akong tayo nag-aani yata ay yung papakasubsog ni Tatay si Uncle Piping, nag-gibulegi nga ni ko, no? Palim pa 1 year kinayatang nag-aano siguro si Uncle Piping kay Auntie Bete. Nakasay sinra ni Auntie Bete ay 1981. Gabyuda ra si Auntie Bete ay 1979 yata eh. Siguro 1 year nagpapangrayagan si Uncle Piping. Kag-ako nga ni balita pa ka itong usang gabi ay paingwapat kasabay si Uncle Piping nagpapangrayaga kay Auntie Bete eh. Siguro hindi apil ra kali o si Uncle Piping, pa itsara baga ka na Uncle Nomer. Imot na bato ni ano?
Imot na bato ni Auntie Bete, si Uncle Piping. Bali si Uncle Piping ay ingwaet ng apat na anak. Kag-ida panganay ay si Ruben, at kag-asawa ay si Ilsa. Nakakalungkot nga lang at wala na rin sila. At may isang anak siya, bali isang ako sa tuhod. Kag pangalawa, kakuliit ako si kay Ruben, si Uncle Pepeng. Pangruha ay si Tone, nag-asawa ni Els, uya ira si Tone. Usarat anak, silang lang. Di asawa ira silang lang, si Dan. At kag pangatlo ay si Bibi, nasa Australia ngayon. Halin si Uncle Pepeng at maramong ako kay Bebe. Kay wayo yata kalikag Eda, anak. At kag panghuli ay kalingani si Tuper ag si Joy. Nahuwagit ka to si Auntie Lid ay mga 3 to 4 years old yata si Tuper. Kada bang intake pa. Kung baga ay payo yan nagaanong nakaranas si pag-alagat si Tuper. Kasi perming ka na sa bayay Tapos si Uncle Piping kag perming hadto sa bayay ay basta pag-isot pa kag bayay dati ay kina si Uncle Piping bawat gabi hadto kay tatay. Perming nunot-nunot kina kay tatay Kumiin si tatay hadto ra si Uncle Piping. Naghadto si Uncle Piping di mumuyat paleta. Nagpaminsan ay nabulahan pa nga ng ruhang magmanghon na kinaong naabot na rin good time nga ning naabot na kay hindi tag-inra mga yung kapag-usapan pag ay natampukin na si Uncle Piping kay tatay. Minsan hindi nga ni asin dati tingay si nanay asin uya kay kuno namuyat si Uncle Piping itepe sa bayay ay kuwan kina na gabi-gabi talaga hina. Ay katuya kay pay nagtampo kay tatay nak minsan ay perming siya bisay baybar si tatay tak nababara si Uncle Piping. Imo kina tapos imo kina kag ako pagkakilaya kay Uncle Piping ang sidara ay kinaong pang-adto ra sa ida mga anak. Ganon din sa mga pamangkin. Bang-adto ra si Uncle Piping sa pamamangkin. Basta imo sidar narurunggang mga pamangkin o mga apo na may mga nakatapos ay bang proud talaga si Uncle Piping. Nakag-ida baga mga hali ay nakaabot sa tiyan. Imo yang katukag ako maaano kay Uncle Piping. Time is near, but in heaven we'll pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. God is the curse, stumble and fell. Evil is bound, rushed to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am.
tatay ay kami-kami ang nagruhahali sa bayay. Pag napainom ako baka ay nanunatag na. Pag mag-rin akong padto ay nanunatag sa ako. Mapaminduro, mapamanila. Kanunod sila. Hanggang Pamindoro kami. Yun, na-stop sila. 2019, March 19 na. Pagka March 20, sa hospital kami sa Kalapan. Nag-birthday pa sila, 80 years old. Sunod ka to, hanggang asing, anong nagtuig na akong alagaan. Subuan. Ang bibilisan. Ang natupian pa. Ngayong upuan. Kada mamimiss na ako sila. Pagpalangga na ako sila. Mayroon ka pa tayo na tayo. Ngayong hapon po sa kanan, ang na-share ko lang po kay tatay ng Yanulis. Siya ay maadong tatay. Siya ay laging nagtatagubilin sa amin na huwag kayong magpakabait kayo. Kung pag halimbawa umuwi ako ng Peron, yun yung naalala ko lagi sa kanya na lagi akong pag umuwi ako ng Peron, sabi niya, magdala ka ng bigas, or kung may saging dyan, pinapadalhan niya talaga ako ng saging o kung ano man dyan. Siya ay maalalahanin at talagang si Tatay Piping ay mabait. Yun lamang. God's wisdom he fell to his knees as he cried with the heavens, the sky filled with light, and the Father appeared, Son Jesus Christ, standing above in the air, coming to answer his prayer. I will find my own sacred grove, away from all of the noise of the world. I will turn to prayer, for I know He's there. I will find my own sacred grove. So many choices with so much at stake. Life full of pathways, but which should I take? If I live up and bear in the name of the Son, through the power of the Holy Ghost, answer will come. Heavenly Father is there, ready to answer my prayer. I will find my own sacred grove, away from all of the noise of the
sacred grove, away from all of the noise of the world. I will turn to prayer, for I know He's there. I will find my own sacred grove. I will find my own sacred grove. Ang bawat isa, lalo't higit ang mga mahal sa buhay nitong yumao ay nalulumbay. Bakit po? Sapagkat sabi nga ni Ma'am Bebs kanina, ito yung pinakamalungkot na panahon o pagkakataon. Sapagkat alam natin na siya ating ihatid sa kanyang himlayan. Ano po? At hindi na natin siya masisilayan. Subalit, sa gabi nating pakikinig ng mga mensahe ay meron po tayong mga pag-asa na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayong hapon po, tayo muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa kabila ng mga kalungkutan, sa kabila ng mga kapighatian, mga pagsubok o anumang mga bagay na dumating sa atin, ay meron po palang solusyon na inihanda ang ating Panginoon. Sa bawat madilim na karanasan na ating nararanasan o ating nadadanan o dumating sa ating buhay, ay merong solusyon at inilaan ng ating Panginoon upang ang mga bagay nito ay bigyan ng kagamutan. Ang sabi po rito sa Salmo 23:4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort. Ang sabi po ni Haring David, kahit ako'y lumakad sa lilim ng kamatayan, ay hindi rin ako matatakot sa anumang kasamaan na dumating sa akin, sapagkat alam ko na ikaw ay sumasa akin, at ang iyong tungkod at ang iyong pamalo ay magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ano po? So, mga bagay na kung saan naranasan ni Haring David sa kanyang buhay, iba't ibang mga karanasan pagsubok na dumating sa kanyang buhay, na dapat nasabi niya ang mga bagay nito. Dumaan siya sa harapan ng kanyang mga kaaway. Nagkaroon ng pagkakataon na siya rin po ay umiyak. Dahilan sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Subalit sabi niya, hindi siya nangangamba sapagkat alam niya na ang Panginoon ay kanyang kasama. Sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, bagamat sila'y patuloy na sumunod sa ating Panginoon, sila'y tagasunod ng ating Diyos, ay meron ding mga panahon na sila po'y nakaranas ng mga bagay na para sa kanila ay madilim na pagkakataon sa kanilang buhay. Kagaya po ni Josue. Mga kalamidad na dumaan sa kanyang buhay ay kanyang naranasan. Isang madilim na karanasan sa kanyang buhay na kung saan siya rin po ay napighati sa mga kalamidad na kanyang naranasan. Si Haring David, nasabi ko kanina, siya ay umiyak ng tudo dahil sa pagpanaw ng kanyang mahal na anak na si Absalom nung mamatay. Na kanyang binilinan ang kanyang hiniral na wag patayin ang kanyang anak na kahit nagrebelde sa kanya. Subalit nangyari po na pinatay ang kanyang mahal na anak. At kanyang naranasan
na siya po ay mapighati at umiyak. Ganon din po si Hosea. Kanyang naranasan ang iba't ibang mga kaguluhan sa kanyang buhay. Madilim na karanasan na kung saan dumaan sa kanya, subalit hindi siya sumuko sapagkat alam niya na ang Diyos ay naririyan, kanyang kasama palagi. At ito rin ang ating binasa, si Haring David, kanyang naranasan na siya'y dumaan din sa madilim na dako ng karanasan sa kanyang buhay na ang kanyang mismong biyanan siya'y inosig at siya ay papatayin. Mga bagay na kung saan maging sa atin ngayon ay ating naranasan, at ito po ang panahon na kung saan naranasan ng mga mahal sa buhay ni Brother Piping, madilim na karanasan sa kanila sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na ayaw ninuman na mangyari sa bawat isa sa atin. Subalit hindi po natin ito matatakasan. Nanapat ang sabi ni Haring David, ako'y hindi matatakot sa anumang kasamaang darating sa akin, sapagkat alam ko na ang Diyos ay kasama ko palagi at hindi niya ako pababayaan. Ito po sana, mga minamahal na mga kapatid, ang ating panghawakan na anumang mga pagsubok, anumang kadiliman na karanasan ang dumating sa atin, kahit ang kamatayan, kahit dumaan tayo sa harapan ng kamatayan, ay hindi tayo matatakot at ang ating sasabihin, sapagkat nariyan ang aking Diyos na handang tulong para sa akin at hindi ako pababayaan. Subalit, paminsan-minsan ay dumarating sa atin na tayo po'y ma-discourage dahilan sa mga pangyayari. Pero ang payo po sa atin, sabi po, ating tanggihan na tayo po ay ma-discourage. Tayo din daw po pala ang mayroong kapangyarihan kung tayo ma-discourage o ayaw nating ma-discourage. Kaya sabi nito, tanggihan natin na tayo po'y ma-discourage sa pamagitan ng ating pagtingin sa pangako ng ating Panginoon na siya'y sa atin palagi at hindi niya tayo pababayaan kailanman kahit anong mga pagsubok, anumang kalagayan ang dumating sa ating buhay ay hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon sapagkat ito ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Alam ko ang naramdaman ng pamilya ni Tatay Piping, sapagkat sa akin po ay tatlo na rin sa mahal sa buhay ko ang pumanaw. Una, yung aking mahal na ina. Namatay siya, nandoon ako sa Corcuera. Pangalawa, yung bunso naming kapatid, yung pinakabunso. Noong 2018, nung dinala po siya rito sa ospital, nung pinasok siya dyan sa emergency, nung makita niya yung mga naroon na iba-iba ang mga mukha, ay inatake siya. At January po siya namatay. At noong 2003, ang aking mahal na ama, sa edad na 93, siya rin po ay pumanaw. Nung ako ay naroon sa Ayas. Hindi ako umiyak nung sabihin ng aking ate na si tatay ay wala na. Binibidyohan nila, pero nung nakita ko si tatay na binubuhat at dadalhin sa morgue, doon po ako umiyak. Tunay na masakit at malungkot, mga minamahal na mga kapatid. Pero ang sabi ko, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sapagkat meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Mas maigi at mas mabuti ang plano ng ating Diyos kaysa sa ating mga plano, mga minamahal na mga kapatid. Alam ng Diyos kung anong mabuti kay Brother Piping, kung bakit siya ay pinagpahinga ng ating Panginoon. Pero ang ating panghawakan sa lahat ng mga bagay, nariyan ang ating Diyos na tayo ay kanyang alayan, tayo kanyang i-comfort sa anumang mga bagay, masasakit man na mga karanasan, ang dumating sa ating buhay, ay hindi po siya magpapabaya. Nanapat ang sabi ni Haring David, kahit dumaan ako sa harapan ng aking mga kaaway, ay hindi ako nangangamba, sapagkat alam ko na ang Diyos ay palagi kong kasama. At ito dapat, mga minamahal na mga kapatid,
at mga kaibigan, ang ating panghawakan at ating alalahanin palagi. Nang sabi po sa Colosas 1:11, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang ikaw ay hindi sumuko sa anumang kaguluhang darating sa iyong buhay. Bagkus ikaw ay maging mapagpahinuhod lamang. Tunay nga po na kung sa ating sarili ay hindi natin kayang malagpasan o hindi natin mapanagumpayan ang anumang pagsubok, anumang mga dilim ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, maliban na tayo manghawak sa kamay ng ating Panginoon at maliban na ating anyayahan ng ating Diyos na siyang palagi nating kasama, ay tayo magiging matatag at ating sasabihin na kahit ako'y dumaan sa harapan ng aking kaway, ay hindi ako matitinag sapagkat naririyan ang aking Diyos na siyang tutulong sa akin at magbibigay sa akin ng kalakasan. Ang mga bagay nito ay pansamantala lamang, mga minamahal na mga kapatid. Kung ating ninamnam ang awitin kanina, nung nagsolo rito, ipinapakita sa atin na merong inihanda ang ating Panginoon na kalalagayan na kung saan itong ating karanasan ngayon ay hindi na natin mararanasan. Habang inaawit ko, aking minumuni-muni na sana'y dumating na ang pagkakataong yaon upang muli kong makasama ang aking mga mahal sa buhay na nauna nang nagpahinga. Upang mapawi na ang mga bagay na ating nararanasan sa sanlibutan ito. At yon ang mga araw na aking inaasama sa mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Matapos na ang paghihirap ng bawat isa at ang pangako ng ating Panginoon ay ating mararanasan. Ang sabi po sa Salmo 34:18, sa panahon na ganito po, ang sabi rito, ang Panginoon ay malapit doon sa mga napipighati. Bakit po? Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang ating nararanasan. Naranasan ng ating Panginoon ang mapalayo sa kanyang Ama. Naranasan niya kung paano maghirap nung siya'y narito pa sa sanlibutan. Naranasan niya ang mga pasakit dahilan sa pag-ibig sa inyo at dahilan sa pag-ibig sa akin. Nalupat, kung tayo'y napipigati din ang ating Panginoon. Kung tayo'y nalulungkot, alam niya ang kalungkutan at kanyang naramdaman ang kalungkutan na ating nararanasan. Kung pumanaw ang ating mahal sa buhay, alam niya kung ano ang ating nararamdaman. Na tayo'y kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Atin lamang alalahanin na ang Diyos ay naririyan palagi. Hindi tayo iniiwan. Na even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay palaging naririyan. Nang sabi nga niya sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Hindi naman literal na kung tayo dumaan sa baha ay hindi tayo maanod. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon, mga baha sa ating buhay na kung saan halos hindi natin makaya, mga problema, mga pagsubok, apoy na kung saan halos tayo matupok dahilan sa mabigat na mga pagsubok na dumating sa atin, mga kalungkutan na ating nararanasan. Ang wika rito, kung tayo nasa sa Panginoon, tayo kanyang iingatan, hindi tayo ianod ng anumang lakas ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Hindi tayo masusunog gaano man kainit ng mga pagsubok ang dumating sa ating buhay sapagkat naririyan ang ating Diyos, naririyan ang ating tagapagligtas na hindi tayo pababayaan at naririyan siya palagi sa ayon sa kanyang pangako
na tayo ay kanyang hawakan sa ating mga kamay upang tayo po ay manatili na magiging matatag hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sabi po dito sa aklat na My Life Today, page 15. We need Him every hour. And we should pray in the morning that as the sun illumines the landscape and fills the world with light, so the sun of righteousness may shine into the chamber of mind and heart and make us all light in the Lord. We cannot go without His presence. One moment. Ang sabi rito, na kailangan nating ang ating Diyos sa bawat oras ng ating buhay. Tayo'y manalangin bago pa man sumikat ang araw, bago pa man ang kanyang liwanag ay tumama sa lupa. Tayo'y manalangin sa ating Panginoon. At ang sabi rito, hindi natin makakayanan ang anumang mga madidilim na mga pangyayari sa ating buhay kung wala ang ating Panginoon. At yun po ang totoo, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po sa Micah, chapter 7, verse 7, kaya nga ako'y titingin sa aking Panginoon, aking hintayin ang aking Diyos at ang kanyang pagliligtas, at ang Diyos ay makikinig sa akin. Sa panahong ganito, mga minamahal na mga kapatid, sa mga kanarsan na kagaya nito, tayo po'y patuloy na inanyahan na tayo tumingin lamang sa ating Panginoon at ating hintayin ang ating Diyos at ang kanyang pagliligtas, sapagkat yun po ang tangi nating pag-asa. Ang pagliligtas na ipagkakaloob ng ating Panginoon at ang kanyang pangako, lalo tigit ang kanyang muling pagparito na siyang magbibigay sa atin ng kasiguruhan na ating mararanasan ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay nasa Panginoon at ang ating Diyos ay makikinig sa bawat isa sa atin. Kilala niyo po ba si Thomas Dorsey? Hindi po niyo? Hindi ito taga rito sa atin. Ito po ay sikat na composer. Pero bago siya naging composer, siya po ay preacher, magaling na preacher. At habang siya ay nasa harapan, nagpi-preach, ay merong dumating na balita sa kanya nang sabi, ang iyong asawa ay namatay sa panganganak. Na habang siya ay nagbibigay mensahe sa mga tao, tunay na kalungkutan ang kanyang naranasan sapagkat ang kanyang pinakamamahal na asawa ay namatay sa panganganak. Hindi lamang yun, mga minamahal na mga kapatid, bagkus ang sabi, pagkalipas ng ilang mga oras, ang sabi po sa balita, ang iyong anak ay namatay din. Sa pagkakataon yun, tunay na ang kanyang kalungkutan ay nagdala sa kanya nang sabi, hindi na ako magbibigay mensahe, hindi na ako maglilingkod sa Diyos. Tunay na masakit ang kanyang naranasan, mga minamahal na mga kapatid. Dalawa sa kanyang mahal sa buhay sa pagkakataong yun ay nawala. Na habang siya ay naglilingkod, nagdadala ng pabalita, nagbibigay mensahe sa mga tao, yaon ang kanyang naranasan. Subalit habang siya ay minsan ay nakaupo at harap sa harapan ng kanyang piano, ay nakatugtog siya ng isang awitin. Payagan niyo po ako ngayon na awitin po ang kanyang nakumpos na awitin. Pakinggan niyo lang o hindi lang namnamin ang mensahe. Ano po? Ang sabi po dito sa kanyang nakumpos na awitin habang siya ay naroon sa matinding kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sabi dito, Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storms, through the night, lead me on
into the light. Take my hand, precious Lord, let me home. When the darkness appears and the night grows near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, let me home. Yun po ang awitin ni Thomas Dorsey. Nasa kanyang kalungkutan ay kanyang naawit ang ganitong mga pangungusap. Panginoon, hawakan mo ang aking kamay at ako'y iyong gabayan. Tulungan mo akong tumayo. Ako'y pagod na. Ako'y mahina na. Tulungan mo ako sapagkat hindi ko kaya ang mga pagsubok na dumating sa aking buhay kung ako ay hindi mo hawakan. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kung si Thomas Dorsey na kanyang naranasan ang matinding kalungkutan dahil sa pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay, kanyang naawit ang mga bagay na ito sa ating Panginoon at siya'y nangusap na hawakan ang kanyang kamay. Dahil siya'y pagod na, siya'y mahina na. Ganun din dapat ang ating magiging awitin sa ating buhay. Hilingin natin sa ating Panginoon, Panginoon, hawakan mo ang aking kamay sa panahon na ito na ako po'y nakakaranas ng madilim, tunay na kadiliman na pangyayari sa aking buhay. Hindi ko makakaya kung wala ka. Upang sa ganon, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay magiging matatag at ating malagpasan ang mga bagay nito. Hindi sa ating sariling kalakasan, kundi sa pamagitan ng tulong ng ating tagapagligtas. Pagpalain po tayo sa mga oras na ito. Mga kaotoran at mga kahalian, mga kaibigan, hindi ako nakasama sa program dahil ay gabi ang akong palit. Dahil ako ay may sakit, kada ako sakit ang pneumonia, agad ako umuay. Kahirap-hirap na po. Kada ay na-honor sa programa ng Avenida Inang Pagsabi. Kada ay hali ako nasin, mag-usay sa inyo. Ang paunakan, ako pag-asawa ni Tito. 1981, kami nag-asawa ni Brother Piping. 1987 ay baptized kami sa SDA. For 6 years ay sige nga na ang nag-aasawa ko no ay paisugay na kung minsan ay natatalo, kung minsan ay nananalo. Kada ay for 6 years ay nananalo ako. Pagdating na after 6 years, nakaling ako mga anak ay ready na sa bayan, nakagkabina sa ako na nag-start, na tatatalo ray ako. Kada ay kag-amo buhay sa among pag-asawa masaya at masalimuot. Subalit, sa kabila ng mga masalimuot na buhay namin, hindi rin kami nagsuko, naabot na ako ng 20 years na pagsasama. Tungkin ang ako mga anak ay nakatapos sa high school, nakatapos sa si Jim Malingkot College at si Jim Lee. Naging nananalo na naman ako. Dahil si Brother Pipe ay mahalilitan ng ako mga anak. Ito nga rin naging pagmamarapo sa mga taon. Palangga ko nun ako mga anak.
Ang siling. Aglalo itang mga kahalihan, itang mga horang kuyang. Na magpalangga ra nindra ka ng ako mga anak. Palanggara nindra ako. Yan nindra kami pagkati na kahit misali mo at amo pagsasawa ni Lolo ni Brother Piping ay masaya lagi hapon ako dahil ay palangga kami mga hali ang mga anak. Palanggaran nila. Palanggarait, akin ang amo mga anak ay, kag anak ni Brother Piping ay 4, kag ako'y 5, si Dan. Talagang hindi kami maging masaya dahil sa karamoon. Pero katong pinang ako mga anak ay sa ako nanay, ay pay kami, bagong kasay nag-arma kami dili, nagkaibanan niya naman ay ng bunso ni anak si Christopher at si Anthony. Nag-edap ruhang anak ay pagka-graduate ni pag-asawa namo ni Brother Piping, si Robin ay graduate at high school na Manila. Si Anthony ay nagpakatayan sa pag-eskwela. Kinang ako mga anak ra ay hagto sa ako nanay. Kinang 5. Kada kami aruha dili ang kaibahan Christopher. Kada ay minaga na ako pag ita mga anak. Bagamat si Anthony ay medyo nahuda sa ako. Pero ay minsan sila nagsingin sa ako. May, hagto ko na katong karne, yuto ako no. Pay ako'y nasadyahan, nagsiling sa akong may. Pero si Robin, si Christopher kanay kaisot pa. Kada ay, yung palangga na ako sindra. Katong paningani, nagka-graduate ng ako mga anak, ay na incorporate na nita kinang ako mga anak kahit noon ay hindi maganda ang kanyang pakikisama. Lalo ay na si Anthony, kahit ganon yon, intatawan it ba yun kinang ako mga anak kung susuportahan. Si Ruben ay nakataon ako nakasama. Sa ako pag kina ako mga anak na nakatapos, kabulig na ako si Brother Piping sa kanilang nakatapos sila pag-aral sa bulig ni Brother Piping. Ay dara kami din. Subalit sa 20 years na kami pagsasama, nagkahiwalay kami. Yan ay hindi ingit sa inyong kaalaman na kami ay nagkahiwalay. Subalit hindi kami nagkahiwalay sa puso at isip. Magkahiwalay ang manipayay. Sa puso at isip ay magkasawa kami. Indadaran kami ni kan bugas. Kada boyan kina ay internasyonal ako ni bugas. Indaray ang kanida ako. Isra. Pag indadaran na nida kami mga kung ano-ano kina nida indaraya sa bayan. Ang ako ra, nagpapalira sa ida. Minsan ay nilalabhanan na ako kay mga yamit. Nilipakara ako sa ida. Kung naaning na 50-50 sida sa aking sa hospital, halos ay mamamatay. Ako nagpapalagay sa ida. Kami iwan na yun. Sa ngayon, hindi pati kag ida pag-alagan sa ino ay paisan sandali lang. Hindi na iwan ang sanlibutan. Pero, iyan na hapon ako papabaya sa ida na kaya sila natin papayo. Lalo itong kami nagsasama pa nang matuto na ako sa nung verse na nila sa John, nagsiling ay come unto me all you that labor and have heavy burden, and I will give the rest. Take my yoke upon me and I will give the rest. So, ako kinanatutunan, ang sila ay learn of me, for I am meek and lowly in heart.
Kada pag siday nagayang ito to, ako yung siday yung pagkakantahan. Napagkakanta ako, kada kag-ida boses ay nalaylo. At ngayon yung isida, at namali ako ng papangamoyo isida. Siling nida sa ida pangamoyo. Lord, my wife is siling nida. Ay hindi na ako na, umayang ito kaknarunggan, my wife is. Uy, ay nasusublong to. Ano yung kaknasublong nila? Siguro ay my wife is, ano? Kada ay, kahit kami hiwalay, ay mamahalan nagyapon kami. Nagriparahan, permisida sa bayan, nagnagalayan kung ano ka nang idadaro. Pero kada ako, amok bugas, makita na ay galayan ako nila bugas. Salamat na sida ay sa ida pagka-stroke, nagpapasalamat ako sa Ginoo. Siguro ay ipatawa rin sida Ginoo habang for how many years nakita sida, 3 years siguro, ang nagtagapot silid sa Ginoo ay sida ay tawaan ko magandang kamatayan dahil haturo talaga mapagto kita. Sila na ako ay tawan sida magandang kamatayan kung gusto pa nila. Sida ay mabuhi pa ay kapay nag-imo sida pa kamay mo. Kada ay nagsiling ako ang nagtotoo na sa ida pakita tatlong to siguro sila ipatawa rin. Ipatawa rin talaga sila mo dahil ay sa ida uyunan, inga sila Bible na nakaipit. Pero uyunan nila ay inga sila Bible. Kada siguro nagkakasimula ako na siguro kaya nakahagarin patawan sa ito. Kada ay totoo ako na sa ikulwan pag-ulik ng Kristo ay sila aban hapon raag makasak natin sa langit ng kalang ng handa ng Diyos. Ang mga katuan, magandang hapon. Pabrowen, ay taus-pusong nagpapasalamat sa nag-alay ng misa ng unang gabi, si Father Errol Pompi at ang kanyang mga kasama. Ganon din po, maraming salamat sa Uchongan East Day Church and Spring Valley Church, brethren sa ikalawa at huling gabi ng Lamay. Naging inspirasyon po sa amin ang napakahalagang mensahe, Pastor, at ang magagandang awitin. Inaliw niyo po kami sa aming kalungkutan. Maraming salamat din sa mga kakilala, mga kaibigan, sa pamilya ni Tatay, ang kanyang mga kapatid, na halos gabi-gabi ay nandito, mga pinsan, mga pamangkin at mga apo. Maraming salamat din po kay Mamay Beth, sa pamilya niya at sa kanyang mga anak. Narito din po sila. At lubos din kami nagpapasalamat kahit malayo sa pamilya ni Nanay Let, ang kanyang mga kamag-anak, mga kapatid, pinsan at mga apo. Nagaling pa sila sa Mindoro. Thank you rin po sa mga nagpaabot ng tulong pinansyal at yung nagbigay ng merienda bawat gabi. Thank you very much po sa inyong lahat. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. Tayo po muna ay magbabasa muli sa banal na kasulatan na makikita po sa unang Tesalonica, mga talatang kabanata 4, mga talatang 15 hanggang 18. Na sinasabi po rito, "For this we send to you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word." Ito po'y pangako ng ating Panginoon na siya ay muling babalik, at sa kanyang pagbabalik, yung mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, at kasama ng mga buhay ay sama-sama silang sasalubong sa ating Panginoon sa lapaap ng mga langit upang makasama ang ating Panginoon magpakailanman. At patupayo rito ni San Pablo ay mag-aliwan kayo ng mga salitang ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, napuspos ng pag-ibig, sa pagkakataong ito, Panginoon, ay aming itinatalaga sa inyong kamay ang bangkay ni Brother Piping na kung saan nagpahinga. At dala po ang pag-asa na sa inyong muling pagparito ay sanawa siya sa unang bubuhayin na maguli upang magmana ng buhay na walang hanggan. At sa aming pag-iwan sa kanya sa kanyang pansamantalang himlayan, aming hiling na ingatan ang kanyang katawan sa libingang ito hanggang sa inyong muling pagparito. At ganoon din ang kanyang mga mahal sa buhay, patuloy din po silang inyong bendisyonan at mga pagpapalay pagkaloob sa kanila, na kanilang lubusang isuko ang kalang sarili upang sila rin po ay magmana ng buhay na walang hanggan na yung inihanda sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asa na aming panghahawakan hanggang sa inyong muling pagpapakita. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from
from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you mas maayo itong sa